akong ibigay ng pagkakataon para makabawi. Lahat ng pagkakataon, ibinigay ko na sa'yo. Pero anong ginawa mo? Puro sakit ng ulo ang tulad mo. Anak mo pa rin ako, Papa. Sabihin mo sa akin, kung anong pwede kong gawin para pagkatiwalaan mo ako ulit. Wala. Wala? Anong ibig mong sabihin wala? Wala na akong kailangan sa iyo, Calvin. At para hindi ka na umasa, tatapatin na kita. Hindi ikaw ang gagawin kong tagapagmana ng pamumuno ng Golden School. Anong sabi mo? Pawiin mo siya mo! Pawiin mo! Bitawan niyo! Sino ba yung tinutukoy mo na isa mo pang anak? Ha? Walang pwedeng maging tagapagmana ang Golden Scorpion, kundi ako! Ako lang! Masisisi mo ba ako? Calvin? Puro na lang sakit ng ulo ang dala mo sa sindikato. Wala ka pang ginagawa ni isang tama. Tahan niyo! Yan po ang lahat ng nakalap naming impormasyon tungkol kay Calvin. Mahilig sa babae, mainitin ang ulo, walang kinakatakutan. At marami rin po siya naging kaso. Pero amang lahat po yan nalulusutan niya. Anak ko nga siya. Iisa ang ligaw ng bituka namin. Gusto kong makilala ang anak ko dito. Wala ka nang ginawang tama. Tama na, di ako lalaban. Ikaw ang pinakamahina, pinakatonto. Alam mo bang isa kang kahihiyan? Ha? Ha? Pero hindi ko alam kung bakit lumabas kang inutil!
Nagsisisi ako naging anak pa kita. Kung mamarapatin niyo, senyor, ang aking pag-usisa. Yung bang sinabi mo kanina kay Calvin na pinag-iisipan mong ipamana ang Golden Scorpion kay Elias? Sa tingin niyo ba naman ay tatanggapin ito ni Elias? Sino naman ang makakatanggi sa buhay na meron ako? Nakita mo naman kung paano magandara pa si Calvin para maging leader ng Golden Scorpion. Naroon na ako. Ganun pa man. Makukumbinsin niyo ba talaga si Elias? Gamit ang inyong yaman, lahat ng inyong yaman at kapangyarihan. Lalo na pag nalaman niya ang totoo. Yung katotohanan na tayo at ikaw bilang leader ng Golden Scorpion, tayo ang nasa likod ng pagtatakip ng krimeng ginawa ni Calvin at ng grupo niya sa pamilya ni Elias. Ang Palanga Massacre ng kanyang asawa at anak. Sino kayo? Nasaan ako? Anong pumasok sa kukote mo? Nagmamaneho ng lasing. Magpapakamatay ka ba? Tadhana na nagdala sa akin ng anak ni Edgardo Magallanes. Sino ka ba? Kalaban ka ba ni Papa? Papatayin niyo ba ako? Kalaban ako ni Edgardo. Pero hindi kita papatayin. Eh, anong balak mo? Bakit ako nandito?
Sabihin na lang natin na nakauwi ka na sa totoo mong pamilya. Anak. Anong sabi mo? Anak nga kita. Matapang. Hindi ka natakot na baka barilin ka ng mga tauhan ko. Oras na mabaril mo ako. Wala akong oras makipaglokohan sa'yo. Hinahanap na ako ni na Papa. At anumang oras, susugod sila dito. Talaga? Sigurado ka bang hinahanap ka ni Edgardo? Ang alam ko, sinusuka ka niya. Hindi ko inaasahan paniniwalaan mo kagad ako. Pero ilagay mo dyan sa kukote mo ang mga sinasabi ko. Hindi. Hindi kita kilala. Hindi mo ako anak. Pag tinanong ko si Papa, alam ko sasabihin niya anak niya ako. Sige, itanong mo. Sabihin mo sa kanyang nakaharap mo ang mortal niyang kaaway na si Antonio Rodriguez. Sabihin mo rin sa kanya na inamin ko sa iyong anak kita. Ipinalit kita sa anak niya nung sanggol ka pa lang. Wala siyang kamalay-malay na nagpalaki siya ng anak ng kaaway. At tingnan mo ang reaksyon niya. Si Abel ang anak ko. Pabayaan mo. Huwag ka na mag-alala sa anak natin. Rosa! Rosa! Sawa ko, Rosa! Ginawa ko yon para masigurado ang kaligtasan mo. Dahil hindi ko alam ang magiging kapalaran ko nung tumakas ako sa Pilipinas. Hindi rin kita pwedeng iwan sa ibang tao dahil sigurado ako papatayin ka ng mga kaaway ko. Hindi ka magiging ligtas. Kaya masakit man sa akin. Inilagay kita sa kamay na Edgardo. Para sa kaligtasan mo. Gusto ko maging maganda ang kinabukasan mo habang wala ko. Upang maitaguyod ko ng sarili ko sa pagbalik ko. Anak, tingnan mo mga mata ko. Sabihin mo kung nagsisinungaling ako. Alam ko nasa loob mo. Alam ko kung anong kulang sa pagkatao mo. Kaya walang pakialam sa'yo sa Edgardo. Dahil hindi ka niya anak. Ako ang tunay mong ama. Ikaw ang dugo at lamang ko. Amang, sa lahat po ng mga sinabi niyo, baka maulot po yung mga pinaplano. Hindi gagawin ni Calvin yun. Hindi niya isusugal ang posisyon niya bilang tagapagmana ng Golden Scorpion. Tanong-tanong na ako sa mga bantay.
Pero pasikreto lang. Totoong may Antonio Rodriguez na nakalaban si Senyor noon. Pero hindi ibig sabihin ng totoong sinasabi niya. Calvin, hindi ngayon ang oras para magpa-apekto ka sa mga gustong bumilog sa ulo mo. Kitang-kita ko sa mga mata ng lalaki. Sigurado siya sa mga sinasabi niya. Na ano? Na anak ka niya? Na hindi ka totoong anak ni Senyor? Manahimik ka! Huwag mong sasabihin kahit kanino yung mga sinabi ko sa'yo una. Habang inaalam ko pa kung ano ang totoo. Paano kung malaman mo yung totoo? Eh, paano nga ako? Walang magbabago! Walang makakahadlang sa akin. Walang kahit sino pwedeng humadlang sa pagiging pinuno ko ng Golden Scorpio. Kahit si Satanas pa yan!